Naisip mo na ba kung ang paraan ng paghawak mo sa sarili mo ay baka nakakasama na sa iyong kalusugan ngayon na lampas ka na sa 60? Alam kong parang nakakagulat pakinggan yon, pero bilang isang urologist na mahigit 20 taon ang nag-aalaga ng kalusugan ng kalalakihan, may kailangan akong sabihin sa iyo na bihirang sabihin ng ibang doktor, lalo na sa simpleng paraan. Ang paraan ng masturbasyon mo matapos ang 60 ay maaaring nakakasira sa iyong mga nerbiyos, nagpapababa ng iyong sensitivity, nakakaapekto sa sirkulasyon, at maaari pa nagpanakaapekto sa iyong prostate nang hindi mo namamalayan. At ang pinakamasama, halos walang nagsasalita tungkol dito. Ako si Dr. Mohita Tekara, isang espesyalista sa kalusugan ng kalalakihan at profesor ng urology. Nakatulong na ako sa libu-libong kalalakihan na katulad mo. Mga lalaking gusto pa ring maramdaman ang sigla ng kanilang katawan na nais, mapanatili ang kanilang dignidad, pagnanasa at sexual na kalusugan habang sila ay tumatanda. Ang paulit-ulit kong nakikita ay ito. Karamihan sa mga mas matatandang lalaki ay may ginagawang mali hindi dahil sila ay may problema o pabaya, kundi dahil walang nagsabi sa kanila kung ano ang kailangang baguhin pagdating ng seksta. Ito ang katotohanan. Ang self-pure ay hindi na lang tungkol sa pakiramdam ng sarap. Ito ay tungkol na rin sa pagprotekta ng iyong pangmatagalang kalusugan. At kung ginagawa mo ito sa maling paraan, kahit maganda ang intensyon mo, maaaring unti-unti mong tinuturuan ang katawan mo na magsara imbes na magbukas. Pero may magandang balita. Maaari pa itong maitama. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ng eksakto kung paano. Ipapaliwanag ko ang 3 pinakamapanganib na pagkakamali na ginagawa ng mga lalaking lampas, 60 pagdating sa masturbasyon, at kung paano mo ito maiiwasan. At sa dulo ibibigay ko sa iyo ang isang ligtas aprobado, mang doktor na paraan na maaaring ganap na magbago ng iyong karanasan sa pleasure simula ngayong gabi. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe, hinihikay at kitang pindutin na button at iyon ang bell para hindi mo mamiss ang mga tapat at angkop sa edad na payo sa kalusugan na ginagawa ko para sa mga lalaking tulad mo. At kung may tumama sa mensaheng ito, mag-type ka ng 1 sa comments. Kung hindi naman, mag-type ka ng 0. Malaki ang naitutulong ng feedback mo para mas mapaganda ko pa ang mga ganitong usapan. Simulan natin sa unang at pinakakaraniwang pagkakamali na nakikita ko sa mga lalaking lampas 60, isang bagay na unti-unting kumakain sa iyong sensitivity at kasiyahan habang tumatagal. Ito ay isang bagay na halos lahat ay ginagawa. Pero kakaunti ang nakakaalam kung gaano ito nakakasama. Pagmamadali. Pagkakamali, number 1, ang pagmamadali sa karanasan. Isa sa mga pinakakaraniwang sinasabi sa akin ng mga pasyente ko, lalo na ang mga lalaking lampas 60 ay ito, Doc, hindi ko na siya na-enjoy tulad ng dati. Ginagawa ko na lang para matapos agad. At sa tuwing naririnig ko yon, medyo sumasakit ang puso ko dahil ang totoong ibig nilang sabihin kahit hindi nila ito napapansin, ay ang isang bagay na napakatao ay naging isang tahimik at nakaka-stress na gawain na lang. Kita mo ang pagmamadali, ang una at kadalasang pinakakapinsalang pagkakamali na ginagawa ng mga lalaki pagdating sa self-pleasure sa mas huling yugto ng buhay. At gusto kong maging malinaw, hindi ko tinutukoy ang dalas. Hindi kita hinuhusgahan kung gaano kadalas mo itong ginagawa. Ang tinutukoy ko ay ang paraan, ang mindset, ang enerhiya, ang emosyonal na estado na dala mo sa karanasan. Sa paglipas ng mga taon, nakatrabaho ko ang daan-daang lalaki na umaamin na pare-pareho lang ang ginagawa nila. Sa tuwing gagawin nila ito, mabilis, tahimik at kadalasan ay nagmamadali. Minsan dahil sa nakasanayan na, minsan dahil ayaw nilang mahuli, at minsan naman dahil sinusubukan lang nilang maramdaman ang kahit kaunting sensasyon bago matulog kahit parang manhid na ang pakiramdam. Pero ang hindi nila napapansin, ang ganitong minamadali at mechanical na paraan ay unti-unting tinuturuan ang katawan at utak nila na iugnay ang paghawak sa tensyon hindi sa kalma o kasiyahan. Kapag minamadali mo ang masturbasyon, hindi nakaka-relax ang iyong nervous system. Hindi nagdi-dilate ang iyong mga blood vessel tulad ng dapat. Nagiging mababaw ang iyong paghinga. Maaring bumibilis ang tibok ng puso mo pero hindi sa magandang paraan. Ito yung uri ng tibok na puno ng kaba at tensyon. Hindi yung konektado at ligtas na excitement. At ito ang nagiging resulta. Unti-unting bumababa ang responsiveness ng katawan mo. Hindi na umiilaw ang mga nerbiyos tulad ng dati. Maari ka pang makaramdam ng konting sakit o iritasyon pagkatapos. Sa una baka i-dismiss mo lang. Parang maliit na bagay lang.
'Di ba? Pero sa paglipas ng panahon, naiipon ang tensyon na yon. Nagiging normal ang pakiramdam ng disconnect. At mapapansin mo na kailangan mo ng mas matinding stimulation pero mas kaunti ang satisfaction na nakukuha mo. Naalala ko ang isang lalaki na nasa huling bahagi ng kanyang 60s na nagpunta sa akin hindi pa katagalan. Isa siyang kagalang-galang na tao. Retired military. Maayos manamit at pribado ang personalidad. Umupo siya sa opisina ko at sinabi, niyang matagal na niyang hindi nararanasan ang tunay na kasiyahan. May pagnanasa pa raw siya pero wala na ang pakiramdam. Para na lang daw siyang sumusunod sa routine. At matapos ang mahabang usapan, naging malinaw na palagi siyang nagmamadali. Walang relaxation, walang intensyon, walang presence, puro naasanayan lang. At mas malaki ang epekto nito sa kanya kaysa sa iniisip niya. Ang sinabi ko sa kanya ay pareho lang ng gusto kong sabihin sa iyo ngayon. May hinihini na ang katawan mo na kakaiba. Paglampas ng 60, kailangan ng mas maraming oras ng iyong nervous system para mag-warm up. Kailangan ng sapat na espasyo ang daloy ng dugo para gumalaw. At ang puso mo, emotional man o pisikal, kailangang maramdaman na ligtas ito. Kaya bagalan mo hindi dahil mahina ka kundi dahil sapat kang matalino para maintindihan na nagbago na ang pangangailangan mo. Subukan mong bigyan ang sarili mo ng higit pa sa 5 minutong pagmamadali sa dilim. Gumawa ka ng maliit na espasyon ng oras kung saan hindi ka nag-aalala na may manggistorbo. Kung saan hindi mo kailangang labanan ng stress, guilt o yung pakiramdam na parang hindi ko dapat ginagawa ito. Huminga ka ng malalim ng ilang beses. Hayaan mong bumaba ang tensyon sa iyong mga balikat at imbes na tratuhin ang katawan mo na parang isang makina na kailangan mong ayusin, subukan mo itong tratuhin na parang isang matagal ng kaibigan na karapat-dapat sa buong atensyon mo. At hindi mo kailangan ng kandila, musika o kung anong komplikadong routine. Hindi ito tungkol sa pagpapaganda ng eksena, ito ay tungkol sa pagiging totoo. Ito ay tungkol sa pagpiling maging present. Kasama ang katawan mo kung ano man ito ngayon. Mas mabagal, mas banayad, maaaring mas nag-aalangan pero buhay na buhay pa rin. At yun ang bersyon mo na dapat mong igalang. Naayon kapag binigyan mo ang sarili mo ng pahintulot na bagalan, may mangyayaring kahanga-hanga. Unti-unting nagigising muli ang mga nerbiyos. Bumubukas ang mga daluyan ng dugo. Mas nararamdaman mo ang mga sensasyon hindi mas kaunti. At ang dati ay parang obligasyon lang. Unti-unting nagiging isang bagay na nagbibigay sustansya. Isang sandali ng katahimikan, isang sandali ng koneksyon, isang paalala na nandito ka pa rin. May halaga ka pa rin. Pero kung ang pagmamadali ang unang paraan, kung paano hindi sinasadyang, sinisira ng mga mas matatandang lalaki ang kanilang kasiyahan, ang pangalawang pagkakamali ay mas nakakapinsala sa katawan at kadalasan tahimik itong lumalabas. Walang sakit, walang babala. Hanggang sa maramdaman mo na lang ang epekto nito. Pag-usapan natin yon. Pagkakamali number 2, paggamit ng sobrang lakas o pressure. Kung may isang bagay na sana mas maraming lalaki sa kanilang 60s at 70s ang makaintindi, eto yon. Hindi kulang ang katawan mo. Iba lang ito ngayon. At ang paraan ng pagtugon nito sa haplos ay hindi kabiguan. Ito ay natural na pagbabago ng biology. Pero sa kasama ang palad, karamihan sa mga lalaki ay hindi naturuan kung paano haharapin ang pagbabagong yon. Kaya ang ginagawa nila, bumabawi sila. Hinihigpitan nila ang hawak. Pinapabilis. Ang galaw. Dinadagdagan ng puwersa. Umaasang tindi ang papalit sa kakulangan ng pakiramdam. At doon nagsisimula ang isa sa pinakakapinsalang nakasanayan na nakikita ko. Ang paggamit ng sobrang pressure sa self-stimulation. Sa una parang wala lang ito. Sinasabi mo sa sarili mo, gusto ka lang makaramdam ng kahit ano at baka gumana yon sa simula. Pero ito ang nangyayari sa ilalim ng ibabaw. Isang bagay na hindi napapansin ng karamihan, ang ari ng lalaki ay binubuo ng napakadelikatong mga tissue. Hindi lang pagkakamali number 2, paggamit ng sobrang lakas o pressure. Kung may isang bagay na sana mas maraming lalaki sa kanilang 60s at 70s ang makaintindi, eto yon, hindi kulang ang katawan mo. Iba lang ito ngayon. At ang paraan ng pagtugon nito sa haplos ay hindi kabiguan. Ito ay natural na pagbabago ng biology. Pero sa kasama ang palad, karamihan sa mga lalaki ay hindi naturuan kung paano haharapin ang pagbabagong yon. Kaya ang ginagawa nila, bumabawi sila. Hinihigpitan nila ang hawak. Pinapabilis. Ang galaw. Dinadagdagan ng puwersa. Umaasang tindi ang papalit sa kakulangan ng pakiramdam. At doon nagsisimula ang isa sa pinakakapinsalang nakasanayan na nakikita ko. Ang paggamit ng sobrang pressure sa self-stimulation. Sa una parang wala lang ito.
Sinasabi mo sa sarili mo, gusto ka lang makaramdam ng kahit ano at baka gumana yon sa simula. Pero ito ang nangyayari sa ilalim ng ibabaw. Isang bagay na hindi napapansin ng karamihan. Ang ari ng lalaki ay binubuo ng napakadelikatong mga tissue. Hindi lang ito balat. Puno ito ng maliliit na blood vessels, malalambot na muscle fibers at masalimuot na network ng sensitibong nerve endings na dinisenyo para tumagon sa banayad na stimulation. Kapag paulit-ulit mong ginagamit ang matinding pressure, maaaring sa pamamagitan ng sobrang higpit na hawak o agresibong galaw, unti-unting nasisira ang mga tissue na ito. Bumababa ang responsiveness ng mga nerve endings. Nagkakaroon ng maliliit na punyet sa balat. At sa paglipas ng panahon, nasasanay ang katawan mo na tumugon lamang sa isang particular na uri ng stimulation. Karaniwan ay isang paraan na halos imposibleng maibigay ng isang partner. May tawag dito sa informal na paraan, death grip syndrome. At kahit hindi ito opisyal na diagnosis, totoong-totoo ang karanasang ito. May mga pasyente akong nagsabi sa akin ng may tahimik na pagkabigo. Sariling kamay ko na lang ang nakakapagpa-arouse sa akin. O mas masakit pa, halos wala na akong maramdaman. May ang lalaki, 72 taong gulang na nagsabi sa akin ng isang bagay na hindi ko makakalimutan. Sabi niya, akala ko pinapanatili kung buhay ang sarili ko, pero ang totoo, unti-unti ko pala itong inuubos. Ang pinakamasakit na bahagi nito, hindi ito dahil sa kawalan ng pagnanasa. Karamihan sa mga lalaking ito ay gusto pa ring makaramdam ng kasiyahan. Nais pa rin nila ng koneksyon, pero ang katawan nila ay hindi sinasadyang nasanay sa isang uri ng fiksyon na sobrang tindi, sobrang limitado at hindi na kayang panatilihin. At ang dating pinagmumulan ng release ay unti-unting nagiging sanhi ng frustration o mas malala emosyonal na paglayo. Naintindihan ko kung bakit ito nangyayari. Kapag bumababa ang sensitivity, natural lang na gusto mong maramdaman pa ito ng mas matindi, pero hindi mas malaming puwersa ang sagot. Sa katunayan, lalo pa nitong pinapabilis ang pagkawala ng pakiramdam. Tuklasin ang sensasyon sa ibang paraan. At oo, kailangan nito ng oras at pagbabago sa mindset. Magsimula ka sa pagluwag ng hawak kahit na parang kakaiba sa simula. Alam kong hindi madali ang pagbabago. May isang pasyente ako na inihambing ito sa pagsusulat gamit ang hindi dominanteng kamay. Pero nagpatuloy siya at makalipas ang ilang linggo may nagbago. Sabi niya sa akin, Doc, hindi lang mas marami na akong nararamdaman. Mas nagiging maalaga na rin ako sa sarili ko. Parang ngayon ko lang tunay na nararanasan ng sarili ko. Makakatulong din ang paggamit ng natural at walang pabangong lubricant. Binabawasan nito ang fixon. Pinoprotektahan ang balat at hinihikayat ang mas maayos at relax na galaw. Pero ang tunay na pagbabago ay nangyayari kapag tumigil ka sa pagtingin sa self-pleasure bilang isang bagay na kailangan mong tapusin at sinimulan mo itong ituring bilang isang uri ng pag-aalaga. Isang bagay na ginagawa mo para sa katawan mo hindi laban dito. Kung paano hindi mo hahaplusin ng marahas ang masakit na balikat, ganon din dapat ang pagtrato mo sa masensitibong bahagi ng katawan mo. May intention, may lambing. At kung ikaw ay nakakaranas na ng pagbaba ng sensitivity, huwag kang magpanik. Matatag ang katawan. Sa paglipas ng panahon, ang mas banayad na stimulation ay makakatulong upang muling sanayin ang iyong nervous system na tumugon sa mas masang haklos. Oh, maaring gaba ang pakiramdam pero ang iba ay hindi nangangahulugang masama. Sa katunayan, maaari pa itong maging mas konektado, mas kasyasya, mas makatao. Ang nais kong maiuwi mo rito ay simple lang. Hindi humihini ang katawan mo ng mas matinding puwesa. Humihini ito ng mas maingat na pag-aalaga. At kapag ibinigay mo yon, natututo itong makaramdam muli. Pero ang pisikal na epekto ng sobrang pressure ay hindi lang ang sumisira sa kasiyahan ng mga lalaki habang sila ay tumatanda. May mas malalim pa rito, mas makapangyarihan at madalas hindi napapansin. Hindi ito nasa balat. Hindi ito nasa mga nerbiyos. Nasa puso at isipan ito. At yun ang kailangan nating pag-usapan na yon. Pagkakamali number 3, ang pagbalwala sa emosyonal na aspeto. May isang bagay akong napansin matapos ang 3 dekada ng pagtatrabaho sa mga lalaki. And hindi ito nakikita sa blood, tests o scans. Mas tahimik ito, mas mabigat. Pero totoo, ito ay ang emotional na bigat na dinadala ng maraming lalaki pagdating sa kanilang katawan, sa kanilang kasiyahan at sa kanilang identidad bilang isang sexual na nilalang. At o sa kasama ang palad, ito ang isa sa pinaka hindi napapansin, ngunit napakamakapangyarihang dahilan kung bakit maraming lalaki na lampas simpiang unti-unting nakakaramdam ng pagkakahiwalay
Hindi lang sa sex, kundi pati sa kanilang sarili. Alam mo, lumaki tayo sa isang kultura kung saan ang emosyon at pagkalalaki ay madalas na tinitingnan na magkasalungat. Karamihan sa mga lalaki ay hindi kailanman naturuan na iugnay ang kasiyahan sa emosyonal na seguridad. Sa loob ng maraming taon, maing dekada, inaasahan kang maging matatag, kalmado at tahimik. At para sa marami, ang katahimikang iyon ay sumunod hanggang sa pinakapersonal na bahagi ng kanilang buhay. Walang nagsabi sa iyo na ang nararamdaman mo tungkol sa paghawak sa sarili mo ay may direktang epekto sa kung paano tumutugon ang katawan mo rito. May mga nakausap akong lalaki na nakakaramdam ng hiya dahil lang mayroon pa silang pagnanasa. May iba na nakakaramdam ng guilt o kalituhan dahil hindi na tumutugon ang katawan nila tulad ng dati. Mayroon ding mga lumaki sa mga tahanan kung saan ang masturbasyon ay itinuring na marumi o mali. At kahit na yon na nasa 65 o 70 na sila, dala pa rin nila ang bakas ng mga paghusgang yon. Maaaring naka-move on na ang isip, pero ang katawan ay naalala at kumakapit ito. May isang lalaking nakatrabaho ko na sa huling bahagi ng kanyang 60s, hiwalay sa asawa. Dating engineer na nagsabi sa akin na halos 10 taon na siyang hindi nagbigay ng kasiyahan sa sarili niya. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil sa tuwing susubukan niya, may nararamdaman siyang parang invisible na pader, isang discomfort na hindi niya maipaliwanag. Hindi pisikal kundi emosyonal. Inilarawan niya ito na parang pagpasok sa isang silid na pakiramdam niya ay hindi na siya welcome. At ang hindi niya napagtanto ang pader na yon ay hindi ang kanyang katawan. Ito ay ang kanyang hiya. Nang unti-unti naming binuksan yon ng may pag-iingat at walang paghusga, nagsimulang magbago ang lahat. Hindi siya sira, hindi siya tapos. May dala lang siyang mga taon ng hindi na ilabas na tensyon na walang mapuntahan. Nang nabigyan niya ng pangalan, nabigyang halaga at nabigyan ng espasyo, may nagbago. Nagsimulang tumugon. Muli ang kanyang katawan hindi lang pisikal kundi emosyonal din. Nagsimula niyang maranasan ang kasiyahan, hindi bilang gawain na kailangang tapusin, kundi bilang isang anyo ng kabaitan sa sarili. Yan ang gusto kong marinig mo ngayon. Dahil ang totoo, ang emosyon ay hindi nawawala dahil lang pinipili nating balewalain ito. Nananatili sila sa ating paghinga, sa ating postura, sa daluin ng ating dugo. Lumalabas sila sa paraan ng pag-arouse, sa sensitivity, sa kakayahang maramdaman na ligtas ka sa sarili mong katawan. At kapag patuloy natin silang ibinabaon taon-taon, nagiging bahagi sila ng tensyon na humaharang sa atin mula sa kasiyahan. Kaya ano ang maaari mong gawin? Magsimula ka sa compassion. Sabihin mo sa sarili mo, hindi ko kailangang paghirapan ng sandaling ito. Hindi ko kailangang maging perpekto. Kailangan ko lang maging tapat. Ipaalala mo sa sarili mo na ang kasiyahan ay hindi nawawala habang tumatanda ka. Ito ay nagbabago, sumasabay sao. At kung may takot, lungkot o kalituhan sa daan, ayos lang yon. Hindi ibig sabihin na nabigo ka. Ibig sabihin tao ka. At kung pakiramdam mo ay masyadong mabigat ang dinadala mo, huwag mong sarilinin. Makipag-usap ka sa isang tao. Maaring